Naging abala ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. niyang Korean President para sa kanyang state visit. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa publiko para magbigay ng update hinggil sa hakbang ng pamahalaan kaugnay sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Iginiit ng Pangulo, walang patid ang pakikipag-ugnayan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa kanilang counterpart para tumugon sa pangangailangan ng mga apektadong OFW. Ipinunto rin niya na sapat ang supply ng langis sa bansa sa loob ng 50 hanggang 60 araw. Gayunman, inatasan niya ang mga ahensya ng gobyerno at hinimok ang publiko na magtipid sa konsumo ng enerhiya. Nanguna rin ang Pangulo sa isang special cabinet meeting sa Malacanang kaugnay ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Tinutukan sa pulong ang kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing rehiyon, kabilang ang mga hakbang para sa kanilang repatriation. Tinalakay rin ng gabinete ang posibleng epekto ng krisis sa supply at presyo ng langis, gayon din sa inflation at sa pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Malugod namang tinanggap ng presidente si South Korean President Lee Jae-myung para sa kanyang state visit. Naging produktibo ang pagpupulong ng dalawang lider matapos malagdaan ng mga kasunduan na sumasaklaw sa mga sektor ng digital innovation, kooperasyong pang-ekonomiya at pangkaunlaran, depensa, agrikultura, kalakalan, edukasyon, kultura at law enforcement. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa Philippines-Korea Business Forum kung saan tiniyak niya na handa ang bansa para sa mga investor. Dahil anya yan sa mga ginagawang reforma ng administrasyon para masiguro na kampante ang mga kumpanya na maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas. Gaya na lamang ng pagpapadali ng mga proseso at pagpapababa ng cost of doing business. Huwebes, ininspeksyon ng Pangulo ang bagong Kamuning Footbridge. Mas maaliwalas, mas mababa ang mga hagdan at PWD-friendly pa dahil sa mga rampa at elevator. Malayo yan sa tinaguriang Mount Kamuning na matarik at mainit. Sabi ng Pangulo, malaking ginhawa ito sa mga commuter lalo't konektado na ito sa MRT Kamuning Station. Ininspeksyon din niya ang bagong bihis na Kamuning Busway Station. Bahagi ang mga ito ng modernisasyon ng pamahalaan sa EDSA busway system na kabilang sa mga pangunahing programa para sa mas komportable at ligtas na biyahe ng mga commuter lalo na sa EDSA. Nasa kabuang 87 million pesos ang inilagak na pondo para sa nasabing proyekto. Biyernes inilunsad ang trabaho at negosyo program ng Go Negosyo sa pangunguna ng Presidente. Ipinunto niya na marapat lamang na palakasin ang micro, small and medium enterprises dahil sila ang pangunahing pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Batid niya na hindi ganun kadali ang pagsisimula ng negosyo at yan anya ang target na tugunan ng programa. Lalo't may mentoring session dito para sa mga nais magtayo ng negosyo at mayroon ding job opportunities para naman sa mga naghahanap ng trabaho. Muling tiniyak ng punong ehekutibo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para palakasin pa ang employment sa bansa at handaan niya ang gobyernong tumulong at umagapay sa mga nais magnegosyo. Pinangunahan din ng Pangulo ang panunumpa ni Juan Miguel Cuna bilang Acting Secretary ng DENR. Nanumpa rin sa tungkulin si Sabudin Abduramin matapos itong muling italaga bilang kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos. Magsisilbi si Abduramin bilang pinuno ng NCMF sa loob ng panibagong 2 taon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.